Hello po, kamusta po kayo mga kababayan? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Muli po inyong lingkod, si Kamanong po, ay samahan niyo po dito po sa Tambayang Makabayan. At magumpisa na po tayo. Komentuhan po natin, ito pong naging pahayag po nung nakaraang araw po ni Attorney Harry Roque. Dahil siya po ay nasa Europe, sa Netherlands, at makibalita po tayo. At sana po, ito pong aksyon na ginagawa po ng United States para po tuluyan ng mabuwag, ito pong ICC, ay isama po natin sa ating mga dalangin at panalangin na sana po isa lalong mabilis ay mangyari na po nang makauwi na po ang ating dating Pangulong Duterte na grabe po ang ginawa nilang pamumulitika. Ibang klase po mga kababayan. Ang Pangulo na tinulungan, inuluklok sa Malacanang, ipinalibing ang kanyang ama na walang presidenteng nakagawa pero ay ginante na utang na loob ipatapon sa ibang bansa na walang due process. Umpisa na po natin mga kababayan. Ito na po si Attorney Roque. Ayos, very good. Ang pinakagusto ko doon. Ito po ngayon ang pinakamagandang balita kay Tatay Digong. Dahil ang Amerika ngayon ay ginagamit ang kanyang pera at ang kanyang impluensya para bumitiw na ang mga bansang kasapi sa ICC at karamihan ng mga bansang kasapi, lalong-lalo na sa Africa, Latin America at Asia ay wala naman talagang nahihita sa ICC at lahat sila ay naaabala dito sa ginawa ng ICC na nagpupumilit magkaroon ng jurisdiksyon ngayong wala na siya sa kaso ni Tatay Digong, sa kaso ni Netanyahu at sa kaso ni Putin. Talaga naman pong ito yung push na kinakailangan para mawala na talaga tuluyan ang karamihan ng mga bansa na kasapi ngayon ng ICC. At pag nawala ang karamihan ng bansa, kasama na siguro ang Japan at South Korea, na napakatindi ng mga pondong kinocontribute, posible po tuluyan ng mabuwag ang ICC at pag nabuwag na yan, susunduin ko na po si Tatay Digong sa kulungan at uuwi na kaming sabay. Bigan, ito po ngayon ang pinakamagandang balita kay Tatay Digong. Dahil ang Amerika ngayon ay ginagamit ang kanyang pera at ang kanyang impluensya para... Yan po, magandang balita po yan. Sana po sa lalong mabilis, Attorney Roque. At syempre po kasama po kami sa nagdarasal at nananalangin na sa lalong mabilis ay mangyari at matupad na po ang plano po ng Amerika. At napaagandang balita po yan ayon po sa inyo na ginagamit na po ng Amerika ang kanyang impluensya, kapangyarihan at pera para po tuluyan ng mabuwag. Ito pong naging sindikato na di umano na ICC. Politika at pera-pera na po di umano ang ICC. At napakaganda po niyan na talagang ma-abolish na po yung ICC na yan. Dahil nga po marami pong pinahihirapang maliliit na bansa at yan lang naman po ang kinakaya-kaya nila. Hindi po ba? Kaya nga po ang Africa, ayon kay Atty. Roque, ay talagang kinukundi na rin sila ng Africa. Hindi po ba? At syempre po yung mga hindi kasapi katulad ng Pilipinas na bumitiw na sa kanila katulad ng Amerika at China. Pero ang ginawa po ay talagang pinagkalulupa dahil ang unang may kasalanan ang sinasabi nga po natin na walang utang na loob dahil po sa bisyo na sinasabi na kanyang ate na polboron. Hindi po ba? Kaya magandang balita po yan. At sana po ay tuloy-tuloy po sana ang ginagawang hakbang at aksyon ng Amerika. At huwag po sanang tumigil dahil alam naman po natin sa ICC ay may kumakampi rin po dyan. Nahandyan po ang European. Di po ba? At syempre, malaking usapin po yan sa United Nations. Hindi po ba? Dahil isa pong big issue po yan. Ang International Criminal Court ay i-abolish nila. Kaya hindi naman po lahat ay makukuha ng Amerika. Pero napakaganda pong panimula yon na isa pong number one powerful sa buong mundo ang siya na pong kumukundina dito po sa ICC. Hindi po ba? At yung sinasabi nga ni Atty. Roque, lalong-lalo po kung bibitiw na po ang Japan at ang South Korea, dahil alam naman po natin ang malalaking bansa ay bumitiw na, katulad po ng Amerika, Russia, China.
Hindi po ba Israel? Ay, alam naman natin ang Israel ay hindi po mahirap na bansa yan. Hindi po ba lalo ang Japan? Hindi po ba ganun din po ang South Korea? Kaya malaki po ang mawawalang pera o suporta pagka po maraming sumunod sa Amerika na mga bansa. Katulad po ang Africa. Hindi po ba? At syempre ang mga kaalyado ng Amerika ay ipinupus po nila yan. Pero ang ating bansa ay sumagot naman po dyan sa pangunguna po ng tagapagsinungaling po ng Malacanang di umano na pag-aaralan pa raw po ng palasyo ang sinasabing panawagan na pagbitiw ng suporta sa ICC. Talagang pag-aaralan po ng Malacanang yan. Bakit po? Sila nga nagpadala kay Tatay Digong sa ICC 'Di ba? Meron silang involvement sa ICC. Hindi po ba? Ganong katindi. Kaya alam na po natin na magiging sagot nila dyan. Hindi po ba? Hindi kikibo at pag-aaralan dahil sila po ay napakalaki po nilang involvement sa ICC. Lalong-lalo po, wala ang ating soberenya ay pinagkalulo nila sa banyaga at pagtataksil sa isang Pilipino na hindi mala nakatikim ng due process. Hindi po ba? Maraming salamat po Atty. Roque at syempre po ang majority ng Pilipino at ang ating mga kababayang bayaning OFW ay nagdarasal po na sana po'y magtagumpay ang Amerika sa lalong mabilis na tuluyan na pong mabuwag itong ICC nang makauwi na po ang dating Pangulo at syempre kayo rin po. At syempre alam naman po natin na si Atty. Roque ay ipakukulong din po nila yan. At least nasa Pilipinas ka na. Kung ipakulong ka man, mabilis lang naman po ang panahon at ang panahon po ay lumilipas at ang karma po ay hindi nawawala yan kung ano ang mga pinagtatanim mo sa mga Pilipino. Aanihin mo rin yan. Hindi po ba? Kaya yung ginawa po ngayon na administrasyon, hindi po panghabang buhay, pangmatagalan nila. Mapagtatakpan ang ginawa nila sa ating bansa at sa pamilya Duterte. Lagi po yan may kapalit. Hindi po ba pag-uusig? Hindi po ba pagsusulit? Hindi po ba? At may kapalit pa yan. Kung ipinakulong nyo si dating Pangulong Duterte, sa tingin nyo, hindi kayo makukulong. Yun lang naman po yun Hindi po ba? Maraming salamat po Atty. Roque. Ingat-ingat po kayo. At kasama po kayo sa aming mga dasal at higit po ang dating Pangulo na lagi po sanang mabigyan ng kalakasan at madugtungan pa po ang kanyang buhay at nang makasama po ng mga Pilipino at makauwi na po sa lalong mabilis. Maraming salamat po sa mga dasal po ninyo, mga kababayan. At thank you rin po sa gusto po natin tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa inyo po sa mga binibigay nyo po at kino-comment nyo po ang inyong pong comment, like, share, and subscribe. At sa mga patuloy po nagsusubscribe, shoutout po sa inyo lahat. Excuse me po. At syempre po, maraming salamat din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershio from Canada, kay Jake Yahut from California, USA, Gina Ray from Berlin, Germany, Julieta Silona from Sydney, Australia, Kingston from Hong Kong, ako si Pilam, Ani Jo, Mary Natividad Blinden from Netherlands, Gayat Shena, Tatay Nick from Toronto, Canada, Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Milayi, Felipe Shapno from Texas, USA, Ma'am LB Shermani from North Miami, Florida, USA, Mika Legaspi, Frank Zamora from California, USA, at Romulo de Binagracia from Bacolod City, at Baby Romana Tati Isa from Cagayan Valley. Shoutout po sa inyo lahat. Ingat-ingat po kayo at God bless po sa inyong lahat. Taste lang po tayo mga kabayan. Ingat-ingat po kayo. Bye-bye.